Sabi nga nila, balang araw, makakaahon ka din sa kahirapan kapag talagang sinipagan mo. Balang araw, hindi ka naiiyak dahil sa mga sitwasyon na pinapasan mo. Dahil alam nyo ba mga kasari, habang patagal na patagal at lumilipas ang panahon ay lalong humihirap naman yung sitwasyon ng mga tao. Pero dahil dyan, huwag natin kalimutang magdasal araw-araw para naman di tayo makalimutan ng Panginoon at bigyan tayo ng maraming blessing. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap at talaga naman sinusubok tayo ng panahon kung paano tayo makakaahon sa kahirapan. Minsan sabay-sabay tayong bibigyan ng Panginoon ng problema at talaga malulugmok tayo kung ano talaga yung pagsubok na binibigay niya sa atin. Pero hindi nyo ba alam na talaga naman na susubukin niya tayo at paratatagin ng ating loob para lang sa mga bagay na hindi natin kaya pero alam niyang kaya natin. Minsan nga mapapatambay ka na lang sa isang sulok tapos iisipin mo kung kulang pa ba lahat ng effort na binigay mo sa mga pagsubok na binibigay niya tapos maiiyak ka na lang na hindi mo nalalaman kung bakit pumapatak talaga yung mga luha mo. Kaya naman magpasalamat tayo kung sino yung mga nandyan na tumutulong sa atin at talaga naman maaasahan natin sa mga araw na gipit na tayo. Minsan nga alam ng mga tao na porkit may negosyo ka ay marami kang pera, marami kang ipon, marami kang nagagawa sa buhay mo na hindi nila alam ay talaga naman na binibigay lang namin sa sarili namin yun kasi nga deserve din namin ng pahinga. Yung iba nga pag-uusapan ka pa na pag sinabi mo na nga wala kang pera at nakasakada ka lang ng kaunti ay talaga naman sasabihin nila na sinungaling ka. Minsan nga unfair ng Panginoon o anong tadhana. Kasi bakit yung iba napakabilis lang nila makuha yung mga goal nila kahit naman na hindi nila pinaghihirapan at talaga naman nakukuha nila yung sa hindi tama. Minsan mga kung sino pa yung mga masasama at talaga naman na hindi nila deserve ang mga ganong bagay ay sila pa talaga yung mga pinagkakalooban. Pero naisip ko nga na siguro ay talagang patikim lang sa kanila yun at talaga naman na hindi pang habang buhay ay ganun sila. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na kapag hindi mo naman talaga pinaghirapan ng isang bagay ay madali lang yung kukunin sa'yo. Kaya yan mga kasari, wag natin kalimutang magdasal palagi umaga, tanghali at gabi para araw-araw niya tayo nadidinig. At alam niya na hindi natin sila nakakalimutan may kailangan man tayo o hindi. Kasi yan mga kasari ang Panginoon kapag yan ay hindi natin nilagay sa puso at isip natin at tatawagin lang natin sila kapag talaga nangangailangan tayo ay hindi tayo papakinggan yan. Alam niyo ba ang Panginoon ang pinakamagandang kaibigan sa atin? Pinakamagandang maging kamag-anak, kapatid at magulang natin. Siya lang yung kaibigan natin na pwede natin sabihan ng sekreto kasi hindi yan tayo kikwento sa iba. Siya yung isa sa mga kaibigan na masarap kwentuhan, masarap taguan ng sekreto kasi makikinig lang yan mga kasari sa mga kwento natin pero never niya tayong i-judge at pagkikwentuhan. Kaya habang tumatanda ako marami talaga akong natututunan kasi nga yung iba na kung alam natin na kung sino pa yung mga taong dapat natin pagkatiwalaan ay sila pa yung mga taong ituturing tayo ng hindi tama. Minsan nga akala natin na maglalabas lang tayo ng sama ng loob sa mga kaibigan at mga kakilala natin. Hihingi ng advice tapos sila pa pala yung mga taong i-judge tayo talaga. Mas okay na mga kasari mapag-isa ka kaysa magkaroon ka ng mga kaibigan na sobrang dami nga nila pero lahat naman sa kanila ay plastic. Tapos pag-uusapan kapag nakatalikod ka. Wala nga pala akong pinatatamaan dito mga kasari. Ito ay advice ko lang sa inyo para naman kahit papano ay may matutunan kayo. Dahil mga kasari wala naman akong kaibigan na kaaway ko ngayon. Yun lang. Thank you for watching.